programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sundin kaya ni Annalyn ang pinapagawa sa kanya ni Dax or tuluyan ng makakalaya si Moira? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa kulungan, pinuntahan ni Moira si Ninang upang tanungin kung ano na ang balita sa pinapagawa niya. Sabi ni Ninang na hindi pa raw matira dahil may kausap ang mag-ina. Ikinagulat ni Moira ito, kaya naisip niya agad na baka si Lynette at Annalyn ang mga yon. Naitanong ni Ninang kung sino ang sinasabi niya. Sabi ni Moira na mga peste sa buhay ko at dapat na din ipatumba. Nakiusap si Moira kay Ninang kung pwede siyang makitawag. Pumayag si Ninang na makitawag si Moira pero siningil niya ito ng bayad. Agad tinawagan ni Moira si Zoe habang si Zoe naman ay hindi mapakali at kabado dahil natatakot siya na ikanta siya ni Dax. Nang biglang tumunog ang telepono niya, kabado na sinagot ni Zoe ang tawag. Ikinagulat ni Zoe nang marinig niya ang mami Moira niya at kinamusta niya ito. Pero galit si Moira kay Zoe at sinabihan niya ito na huwag mo nga akong tawaging mami dyan. Kung hindi lang importante itong ipapagawa ko sa'yo, hindi kita tatawagan. Dahil pinaniwalaan ni Moira ang sinabi ni Giselle na tetestigo si Zoe laban sa kanya. Nagulat naman si Zoe at sinabi niya na hindi totoo yan. Galit na sinabi ni Moira na napakasinungaling talaga na Giselle na yan. Lagot talaga yung babae na yan kapag ako nakawala dito. Sinabihan ni Moira si Zoe na alamin niya kung nasaan si Lynette at Annalyn ngayon. Ngunit tumanggi si Zoe dahil may problema din siya ang banta ni Dax sa kanya na sasabihin niya na kasabwat siya niya. Sabi ni Moira na wag mo nang problemahin si Dax dahil hindi pa tapos ang araw, mawawala na yan sa mundo. At kapag sinuwerte tayo, pati na rin si Annalyn at Lynette, basta alamin mo kung nasaan sila ngayon. At ibinabana ni Moira ang tawag. Habang si Zoe naman, nag-iisip kung susundin niya ang mami Moira niya na hanapin kung nasaan si Lynette at Annalyn. Samantala, binisita nila Chang Susan at Josa si Mildred sa kulungan at dinalhan nila ito ng gamit at pagkain. Ikinatuwa ni Mildred dahil may pamerenda pa ang dalawa sa kanya. Naitanong ni Chang Susan kung kamusta na si Moira sa loob, kung hirap na ba daw ito. Sabi ni Mildred na oo naman, kagamiga muntik na siyang patayin ni Madam Lotus dahil akala ni Madam Lotus na siya ang pinapapatumba ni Tanyag. Yun, muntik nang matodas. Sabi ni Josa, papatumba? Chang, pwede ba yun dito? Sabi ni Chang na oo naman, kaya nga naitanong ni Chang Susan kung malakas si Moira dito. Sabi ni Mildred na hindi, kaya nagtawanan ng tatlo. At dahil sa kadaldala ni Mildred na banggit niya sa dalawa na may ipinapatumba si Tanyag ngayong araw, na ikinagulat nila Chang Susan at Josa at naitanong kung sino. Sabi ni Mildred na yung witness sa kaso ni Moira na si Dax. Ipinag-alala ito ni Chang Susan dahil kapag namatay si Dax, hihina ang kaso ni Moira. Sabi ni Mildred na alam ko na hindi pa naitutumba yon kasi may kausap pang mag-ina. Kaya ikinagulat ni Chang Susan at Josa at agad nilang naisip si Lynette at Annalyn yun. Dali-daling tinawagan ni Chang Susan si Lynette pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Kaya sinubukan nila si Annalyn na lang ang tawagan. Habang si Annalyn naman ay papuntang banyo nang makita niyang tumatawag si Chang Susan sa kanya at agad niya naman itong sinagot. Laking pasalamat ni Chang Susan na sinagot ni Annalyn ang tawag niya. Naitanong niya sa kung kasama niya ang nanay niya. Sabi ni Annalyn na opo, bakit po? Agad nagtanong si Chang Susan kung nasaan sila at sinabi ni Annalyn na nasa Rest in Peace Bistro sila dahil may ka-meet up ang nanay Lynette niya kaya sinamahan niya ito. Tinanong ni Chang Susan si Annalyn kung si Dax ang ka-meet up nila. Nabigla naman si Annalyn kung bakit alam ni Chang Susan na si Dax ang kikitain nila. Kaya agad sinabihan ni Chang Susan si Annalyn na makinig ka sa akin. May papatay kay Dax, umalis kayo dyan at baka pati kayo ay madamay. Hindi naman maintindihan ni Annalyn ang sinasabi ni Chang Susan dahil hindi niya ito naririnig. Habang si Chang Susan naman ay paulit-ulit na sinasabi na umalis na kayo dyan. Ipinag-alala ni Chang Susan at Josa dahil hindi nila alam kung narinig ni Annalyn ang mga sinabi nila.
Mas lalo pang kinabahan ang dalawa nang sabihin ni Mildred na magkakasama yung tatlo. Nako, baka madamay ang mag-inang yan. Pag ganyan pa naman walang pakialam basta maitumba lang ang target. Agad binalikan ni Annalyn ang nanay Lynette niya sa lamesa. Sabi ni Annalyn na tumawag ang lola sa kanya kaso nalobat ang telepono niya. Kaya hiniram niya ang telepono ng nanay Lynette niya. Naitanong ni Lynette kung ano ang sabi ni Chang Susang sa kanya. Sabi ni Annalyn na alam niya nakikitain natin si Dax. Ipinagtaka ni Lynette kung bakit alam nila at ganun din si Annalyn. Ipinag-alala ni Annalyn ang sinabi ni Chang Susan dahil parang may kinalaman ito kay Dax at sabi niya na umalis na tayo. Kaya inaya na ni Annalyn ang nanay Lynette niya na umalis na dahil kinakabahan siya. Ikinabahala naman ni Dax ang sinabi ni Annalyn kaya siya agad na patayo. Habang papalapit na sa kanila ang tutumba kay Dax, napalingon si Annalyn at Lynette at nakita nila na lumalapit na ang lalaki sa kanila. Samantala sa kulungan, pinuntahan ulit ni Moira si Ninang upang tanungin kung ano na ang balita, kung naitumba na ng tauhan niya si Dax. Sabi ni Ninang na hindi ko pa alam kung nagawa niya na dahil hindi ko pa siya nakakausap. Sabi ni Moira na dadagdagan ko ang bigay ko sa inyo basta masigurado ko lang na mapatay niyo si Dax na yan. Para makalabas na ako dito dahil siya lang ang malakas na testigo ko sa kaso ko. Dahil kapag nagawa yan ng tauhan mo na mawala si Dax sa landas ko, ako na ang bahala sa iyo kapag nakalaya ako dito. Babalikan kita dito, Ninang. Nakatingin lang si Ninang kay Moira at sinabi na totoo ba yung sinasabi mo? At ipinangako ni Moira kay Ninang na siya naman ang tutulong sa kanya kapag nakalabas siya ng kulungan. Samantala sa loob ng restaurant, biglang nagkagulo ng magpaputok ang lalaki. Agad na kinuha ni Dax si Annalyn para gawin niyang hostage dahil akala ni Dax na may kinalaman sila Annalyn at Lynette tungkol sa pagpapatumba kay Dax. Dinalas ni Dax si Annalyn sa likod habang hawak-hawak siya ni Dax sa leeg at nagpupumigla si Annalyn na bitawan siya nito. Habang nakasunod naman sa kanila ang lalaki at binaril si Dax sa paa, kaya nabitawan niya si Annalyn at nakatakbo ito sa isang sulok. Nilapitan ng lalaki si Dax at sinabi na oras mo na. Agad naman pinalo ni Dax ang kamay ng lalaki kaya nabitawan niya ang baril at tumilapon at napunta sa harapan ni Annalyn. Hinawakan ni Dax ang lalaki sa leeg at sinabihan niya sina Annalyn na kunin niya ang baril at iputok niya sa lalaki. Agad naman kinuha ni Annalyn ang baril at itinutok niya sa lalaki. Sabi ni Dax na iputok niya dahil kapag napatay siya ng lalaki ay makakalaya si Moira. Gusto mo ba yon? Hindi alam ni Annalyn kung susundin niya ang sinabi sa kanya ni Dax. Naiiyak na si Annalyn. Habang si Lynette naman agad tumawag ng tulong sa mga kasamang pulis ni Dax. Pinuntahan sila sa likod at naabutan nila na hawak ni Dax ang lalaki. Hinunila ang lalaki at pinusasan. Galit na tinanong ni Dax ang lalaki kung sino ang nag-utos sa kanya para itumba siya. Niyakap naman ni Lynette si Annalyn dahil ligtas na sila. Samantala, kinausap ni Chang Susan si Mildred na kung pwede silang samahan na puntahan si Moira sa selda. Hindi naman nagdalawang isip si Mildred na samahan sila Chang Susan at Josa. Kaya pagpasok nila ni Chang Susan at Josa sa loob ay nakita nila agad si Moira at tinawag siya ni Chang Susan. Napalingon si Moira at nakita niya ang dalawa. Naitanong ni Moira kung bakit sila naririto at kung bakit pati sa kulungan ay sinusundan sila nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Chang Susan at bigla na lang niyang binigyan ng magkasunod na sampal si Moira. Ikinagulat ni Moira ang ginawa sa kanya ni Chang Susan. Sabi ni Chang Susan na akala mo hindi ko alam ang plano mong ipatumba si Dax. Nagmaang-maanga naman si Moira na hindi niya alam ang sinasabi ni Chang Susan sa kanya. Sabi ni Chang Susan na huwag mo nang itanggi Moira. Alam ko na ikaw ang nag-utos para ipatumba si Dax para humina ang kaso mo at makalabas ka ng kulungan. Hindi alam ni Moira ang sasabihin niya. Sabi ni Chang Susan na itawag na namin kay Annalyn ang plano mo at sigurado akong nahuli na ng mga pulis ang tao mo at sasabihin ko sa kanila na ikaw ang nag-utos na itumba si Dax. Magsalita na kaya si Dax na kasabwat niya si Zoe at Carlos? Tuluyan na kayang hindi makalaya si Moira. Ano ang gagawin ni Zoe para tulungan si Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitaw. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.